Atong pagdaot sa itong alandong Arsobispo, nining Archdiocese of Zamis, Most Reverend Archbishop Martin Sarmiento Humuad, anya sa tuwang kagapakako ng Holy Child Parish, Claven sa Occidental, Reverend Father Alfredo Malalis. Welcome sa Krusada sa Pagtungong Katoliko Facebook Edition. Busa sa ngalan sa Catholic Crusade Ministry, ang Evangelistic Arm of Apologetics Ministry sa Oasis of Love Charismatic Community, sa tuang Head Crusader, Tatay Paul San Pablo Lima, sa tuang Head Servant sa Oasis of Love Cebu, Tatay Dudong Limchua, sa tuang pamilya sa CCM ug sa Oasis of Love. Wala mga kaigsuunan, dili usab nato kinanglang kalimutan ang very special nga nagsuporta or nag-sponsor ni ining ato ang Krusada sa Pagtungong Katoliko Facebook Edition, si Ma'am Jenaline Espadilla, nga karon naka-base sa Saudi Arabia. Dagang salamat. Karon mga kaigsunan natong i-discuss ang ikaduha sa tulo ka persona sa usa ka Dios, nga mao ang pulong nga nagpakatao. Siya wala nay lain mo ang atong Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, bisan pag sa unang panahon nabahin na gyud ang mga tao sa ilang opinyon o sa ilang pag-ila kung ginsa gayud ang Ginoong Hesus. Gani hilabin na ni ana ang mga dili tumutuo ug mga magsusupak sa kamatuoran nga siya ang anak sa Dios. Siya ang pulong nga nahimong tao. Unya ang pulong sa sinugdanan kauban sa Dios ug siya usab Dios. Gani bisan karon mga kaigsunan karong mga adlaw klase-klase nga mga sekta nga mga tinukod lamang og tawo, ang lahi-lahi usab klase-klase usab ang ilang pagtulunan mahitungod sa tong Ginoong Hesus, kay lagi santa iya pud sila og interpret sa usay na sulat sa Biblia. Kung unsay mabasa sa Biblia mao ilang personal nga i-interpret, mao nang klase-klase nahulog nga klase-klase ang ilang pagsabot sa pag-ila sa Ginoong Hesus. Gani mga kaigsunan, bisan pag sa panahon mismo sa tong Ginoong Hesus, kung diin siya ania pa sa kalibutan, kay siya man ang Dios nga nagpakatao nga may puyo uban kanato. Daghan na no ang mga tao nga nagklase-klase na og sabot og kinsa gid siya og ila og kinsa siya. Gani kasagaran nila wala gayud mituo sa kamatuoran. Sila katong mga tao nga basta nakabasa lang sa mga sinulat sa mga propeta, sa mga panagna niini. Kumo kay nakamemorize na sila, suwito sila sa unsay na sulat. Nan mo na tong ilang pagsabot pinaagi sa ilang kaugalingong interpretasyon sa unsay na sulat. Pinaagi sa mga panagna sa mga propeta. Sila katong mga tao nga nabuta na sa ilahang pagpakaron ingnon nga kunuhay nakasabot sila sa unsay na sulat kaniadto sa mga panagna sa mga propeta. Pero mga kaigsunan, dili nato kalimtan nga adunay kamatuoran gayud ug kana nga kamatuoran mao kanay angay natong tuuhan. Mao na bitaw sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 10 padulong sa 11 mao kini ang atong mabasa. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Pero mga kaigsuunan, bintaha day kayo ang mutuo sa pagka-Diyos ug pagkatao sa tong Ginoong Hesus kay nganuman. Tagaan siya og pribilehiyo sa Dios nga Amahan nga mo'y mahimong anak niya. Gani atong basahon ang Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 12 padulong sa 13. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kung mangutana kita mga kaigsuunan, bahin sa kamatuoran, kung kinsa o unsa gayo di ay
ang atong Ginoong Hesus. Gani sa panahon mismo sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesus, matod pa sa mga Hudyo nga mga dili tumutuo, siya kuno tao lamang nga nagblaspheme or nagpasipala sa Dios. Kaya lagi matod pa nila ang Ginoong Hesus nagpaka-Dios, kay para nila tao raman ang atong Ginoong Hesus. Muna bitaw ng muna isa sa mga grounds or isa sa mga kaingnan mo nang gipalansang nila ang atong Ginoong Hesus. Matud pod sa INC nga tinukod lamang ni Felix Malano letong 1914, ang Ginoong Hesus tao ra o dili Dios, no? Gani dili sila mo'y nakauna na. Ang nakauna ni ana nga pagpanudlo during sa Christian era, mao man si Arius or ang pari nga si Arius. Mga kaigsuonan, dili ikalimod sa santos nga simbahan, wala siya naglimod ni ini nga adunay usa ka pari kaniadto nga nagtudlo og heresiya. Unsa nang heresiya? Mao kan ang pagpanudlo ug pagtuo nga sayop ug opposite sa unsay gitudlo sa santos nga simbahan. Kana siya nga pari mga kaigsuonan nagtudlo nga lagi ang Ginoong Hesus tao lamang og dili Dios. Ang ngalan niya si Arius. Unya mga kaigsuonan, ang tawag sa pagtulunan niya mao kanang Arianism. Ang Arianism mga kaigsuonan mao kanang pagtulunan heretiko or heresiya nga pagtulunan, kundi nagtudlo ug nagtuo ang mga tao nga ang Ginoong Hesus tao lamang og dili Dios. Mga kaigsuonan, mao kana ang gisunod karon sa INC 1914 nga tinukod lamang ni Felix Malano. Mga kaigsuonan, matud pod usab sa SDA kung Seventh-day Adventist nga tinukod lamang ni Ellen Goldwhite ug sa iyang bana nga si James White, ug sa Saksi ni Jehovah nga tinukod lamang ni Charles Taze Russell niadtong 1800s. Para po nila mga kaigsuonan, ang Ginoong Hesus mao nga pod si Arkanghel San Miguel, no? Para nila si San Miguel nga maong arkanghel, prinsipe sa mga kasundaluhan dito sa langit, nagpakatao na himong Jesus Christ. Apan pagbalik dito sa langit, maupod na imbalik pagka San Miguel Arkanghel. Mga kaigsuonan, daghan kayo nagklase-klase nga mga pagtulunan tungod lamang kana sa pagbasa sa Bible, pinaagi sa ilang interpretasyon, kaugalingon nga interpretasyon. Wala sila nagbase sa kamatuuran, wala sila nagbase sa otoridad sa simbahan nga kundiin ang simbahan man mao ang naghatag sa kalibutan ni anang maong Biblia. Kinaugalingon ang ilang interpretasyon, mao na bitaw nang nanggawas na kining maong mga heresiya or mga heresies, mga tudlong bakak og sayo. Apan pagkakanimo igsuon, pagkakaninyo nga mga naglantaw ni ining video, kinsa man gyud paganimo ang Ginoong Hesus? Unsa man gyud siya? Ang opisyal nga pagtulunan sa santos sa simbahan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nga mao ang Ginoong Hesus isa sa tulo ka persona sa nag-inusara nga Dios, ang Santissima Trinidad or the Holy Trinity. Karon mo migs nakasangpit man ka word nga persona. Unsa may meaning anang word nga persona? Kani mga kaigsuonan, kung mogamit kita og wikipedia.com, mao kini ang iyang definition sa word nga persona. A person is a being that has certain capacities or attributes such as reason, morality, consciousness, or self-consciousness. Unya karon kay isa man kaha sa tulo ka persona sa nag-inusarang Dios, ang atong Ginoong Hesus. Unya matud pa sa definition sa word nga persona, ang persona aduna may kaugalingong kapasidad, mga
mga panimuot o consciousness nan mga kaigsuonan, nahulog ba nga tulo ang Dios? Ang tubag gyapon ana mga kaigsuonan dili. Gani mabasa nato na sa unang sulat ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 7. Gani atong basahon. For there are three who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Mga kaigsuonan, kabalo ko nga nahanging mo, nga na-puzzle mo, nga moingon galita, tulo ka naglahi-lahi nga persona. Unya isa ka siya ka Dios. Kabalo ko mga kaigsuonan nga na how do you call that one? Kanang na libog mo ana. Pero mga kaigsuonan mo, kanay kamatuoran. Nga ang Dios mismo, ang tulo ka persona sa usa ka Dios, mo kanay kamatuoran. Apan kana siya nagpabilin nga misteryo. Nganong misteryo man mga kaigsuonan? Gani, sa panahon ni San Agustin, nakakita siya nga adunay bata nga nagbutang og buho didto sa daplin sa baybayon, unya butangan niya og tubig gikan sa dagat, ang katong buho ngayang binuhat. Uningon si San Agustin, dong unsa man imong gibuhat? Gitubag sa bata og akong punon ang buho nga akong gibuhat og tubig, ug kuhaon nako ang tanang tubig sa dagat ug akong ibutang diri sa buho nga akong gibuhat. Ningon si San Agustin, imposible ka na imong gibuhat dong. Kay gamay man kayo na imong buho, unya dako man kayo ang dagat. Ningon ang bata og maayo na lang ni kay mabuhat nako ni kaysa sa imong gihuna-huna. Karon mister nga kundi naghunahuna kag unsaon nimo pagsulbad ang misteryo sa Santissima Trinidad. Ug sa diha dayon na-realize ni Saint Agustin nga kato di ay mo katoy usa ka anghel nga gisugo sa Ginoo isip pagpamatuod nga ang Santissima Trinidad dili gayud kana masolve nimo kay ang Santissima Trinidad ang Dios nga usa nga adunay tulo ka persona, usap kana ka misteryo. Mobito nang kung makadumdum ka, kung magsantos nga misa, pagbayaw sa pare, sa lawas ug dugo sa Ginoo, pagkahingpit niini nga nahimong lawas ug dugo sa Ginoo gikan sa pan ug sa bino, mingon din ang pare og kini ang misteryo sa pagtuo. Kaya naman ang atong pagtuo, ang atong gituuhan nga Dios, ang atong pagtuo mismo, usa man ka misteryo. Gani atong basahon ang unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 mo kini ang atong mabasa. Hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Siya'y nahayag na maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga hintil, pinaniwalaan ng lahat, at itinaas sa kalangitan. Unsa atong nabasa mga kaigsuonan, nadayag siya pinaagi sa iyang pagkatao kinsa nang gimindra mao tong Ginoong Hesus. Kani may coincide na sa Ebanghelyo ni San Juan. Kung diin si San Juan nag-ingon nga nadayag ang pulong nga nahimong tao ug mipuyo uban kanato unya kinsa na nga pulong ang Ginoong Hesus. Unya ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Gani mabasa pud nga kana gipamatud-an sa Espiritu. Kinsa nang Espiritu ha? Mao kana ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona sa naginusarang Dios. Nganong gipamatud-an man sa Espiritu? Mga kaigsuonan atong dumdumon nga tungod kay ang mga apostoles kaniadto na puno sa Espiritu Santo, sila mituo sa kamatuoran. Mo na hinungdan nga
ang tanan gipamatud-an pinagi sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo mao ang nagbutyag kanato sa kamatuoran. Tungod kay ang Dios misteryo man. Muna dito nang ang daghan kay tanan nga ning sulpot nga mga sekta nga matinukod lamang og tawo kay santa iya pud sila kabot. Bisan dili na gid makabot sa una-una sa tawo kay misteryo lagi. Ang misteryo magud mga kaigsuonan mo kini nga nakaila ka, nakakita ka nga aduna na siya. Nakakita ka nga existido ang usa ka butang apan wala ka nakakita sa kay nailadman ini. Mao kanay misteryo. Do kay ang Santissima Trinidad ang gituuhan nato nga Dios misteryo man dili man na makabot sa una natong mga tawo. Unya ang mga sekta nga mga tinukod lamang og tawo, ang mga founders nila pugos mangyud nila nga kabuton ang bisan dili na gyud makabot kay misteryo lagi. Munang nakatukod silang ila-ilahan nga mga sekta kay nga naman santa iya bahala nag unsay definition nila or unsay interpretation nila sa Bible. Basta kay mo to ilang mabasa mao na to. Wala sila nag huna-huna gayod sa unsa gayod ang tinuod or ang kamatuoran bahin sa mga kasulatan. Gani mga kaigsuonan, very unfortunate kay bisan ang ato ang presidente ni nga atong nasod ni pasipala man sa Dios, ni pasipala man sa Ginoong Hesus. Kay lagi matud pa niya kung Dios ang atong Ginoong Hesus nganong gilansang man. Gani ato ang lantawon ang video. Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa krus? Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. Mga kaigsuonan mo na resulta sa mga taong hugos nga mo interpret pinagi sa personal interpretation sa unsay nasulat sa santos nga Biblia ug unsay mga nahitabo sa kasaysayan. Hugos nila nga sabton bisag dili na gid masabot kay lagi misteryo man. Pero mga kaigsuonan unsa may gisulat niya na sa santos nga Biblia bahin sa pagkalansang sa tong Ginoong Hesus. Kay lagi nganong ug Dios pa siya nganong gilansang man siya. Dili mabasa nato na sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 padulong sa 8 ug mao kini ang atong mabasa. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit sa likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kay ang Ginoong Hesus man mga kaigsuonan nagtudlo kanato og humility kun pagpaubos. Kay siya man nagtudlo humility, siya dahil noon dili na nun humble. Ipasigarbo dahil noon niya siyang kagalingon nga ako o Diyos, simbaha ko ninyo kay ko Diyos. Pero nagtudlo siya humility, dili ka na pwede mga kaigsuonan. Tungod kay siya nagtudlo man og humility, model siya sa humility. Siya mismo siyang kagalingon humble. Gani gipakaubos niya ang kagalingon daw susama sa ulipon o gidawat niya bisan ang kamatayon sa krus. Nang karon igsuon nga ikaw naglantaw ni ining video, kumpara nimo ang kunon gayud nimo nga ikaw Kristiyano, sumusunod sa Dios, sumusunod sa tong Ginoong Hesus. Ama nimo pilion
ang Ginoong Hesus ug ang mga nasulat sa santos nga Biblia o ang mga tao nga may pasipala ug may bastos sa atong Ginoong Hesus? Pangutana, ang Ginoong Hesus ba nag-ingon nga siya Dios? Pero before na ito natubagon mga kaigsuonan, ato sang basahon ang Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 13, versikulo 10, ug ambak ta padulong sa 13, nga nag-ingon. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagtuturo sa kanila? At sa 13, nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Ang Ginoo mga kaigsuonan, nagsangyaw pinaagi sa sambingay para makabalo siya ug kinsay giyud ang iyaha, kung kinsay giyud ang maminaw sa kamatuoran. Dili lang pinaagi sa iyang kaugalingon nga interpretasyon. Busa ang pagpaila sa Ginoong Hesus nga siya Dios. Pinaagi usab sa sambingay. Dili lang ang pinaagi sa pagmilagro, pagpakita niya sa iyang gahom, pinaagi sa milagro. Apan mga kaigsuonan, nagpakita usab ang Ginoo sa iyang pagka-Dios. Nagsulti siya. Pinaagi sa sambingay. Gani sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 10, versikulo 30, mao kini ang giingon. Ako at ang Ama ay iisa. Gani mga kaigsuonan, diyon sa man pagkabalo ni mo Bro Megs nga ang Ginoong Hesus nagsulti nga siya Dios, pinaagi niya ng bersikuluha. Gani atong basahon ang Ebanghelyo, ang masunod nga bersikulo sa maong Ebanghelyo, no? Ang Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 10, versikulo 30 padung sa 33. Ug mao kini atong basahon. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan upang ako'y inyong batuin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. So gani ang mga Hudyo nga mao'y pinakaunang wala mituo sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesus. Nakagets gali mismo nga pag-ingon sa Ginoo, ako gagamahan usara. Pag-ingon ni ana, nakagets sila diretso nga didtong panahon nag-proclaim sa Ginoo nga siya Dios. Yun sa man nato pagkabalo ni ana. Pag-ingon sa Ginoo nga siya ug ang amahan usara, unsay reaction sa mga Hudyo? Ilang batuon ang Ginoong Hesus? Kaya nga naman daw, anong batuon nila? Dili sa mga maayong buhat, kundi tungod kinangangkon ang Ginoong Hesus nga siya Dios. Mga kaigsuonan, tinuod ba ang pagtulunan sa ANC 1914 nga tinukod lamang ni Felix Manalo nga ang Ginoong Hesus tawo? Ang tubag nato niya na tinuod. Pero tinuod ba sila nga patod pa silang pagtulunan ang Ginoong Hesus tao lamang? Ang tubag niya na dili. Ang Ginoong Hesus tao ug Dios. Dios ug tao. Gani ginganlan kana sa santos nga simbahan og hypostatic union. Ang dili mabulag nga pagka-Dios ug pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Mabasa sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 nga sa sinugdanan pa, aniya na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ug moambak kita sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 1, versikulo 14 nga nagingon, ang pulong nahimong tawo ug nipuyo siya uban kanato. Gani mabasa usab sa
sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Kolosas kapitulo 2 bersikulo 9 nga nag-ingon, ang kahimpitan sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesus naa or atua sa iyang pagkatao. Gani nagpagawas sila silang official magazine nga Pasugo Magazine. Nga dito mabasa nga matud pa daw nila or matud pa dito sa maong magazine nga ang pagtulunan nga Dios ang Ginoong Hesus na imbento lamang pinaagi sa konsilyo or katong konsilyo sa Nisiya. Gani mabasa na to na sa Pasugo April 2017 page 3. Take note that the doctrine of the divinity of Christ was formed merely through a Catholic council, held more than 2 centuries after the last book of the Bible was written. If Christ were truly God, then the Holy Scriptures would say so in no uncertain terms. Since that is not the case, the Catholic Church arbitrarily made it her official dogma that Jesus is truly God after so much controversies and contentions. Christ, His apostles, and the Bible absolutely have nothing to do with that teaching. Pero mga kaigsuunan, unas tanan, unsa din ng konsilyo or ecumenical council. Basin baya og nagpataka ng ta og tuo sa usa ka basahon nga ang tumong pagpangdaot sa lain nga tinuuhan, pero wag ita kabalo nga kato purely nga pagpangdaot gaday kato. Gani basahon nato ang my first history of the church nga mabasa nato sa page 35. Mao kini ang definition sa konselyo or ecumenical council. The ecumenical councils are assemblies of bishops convoked by the Pope to discuss important ecclesiastical problems or to condemn heresies. Although the bishops are entitled to present their opinions, the final decision is made by the Pope alone. Ang konsilyo di ay or ecumenical council mao ang paghugpong or pag meeting sa mga obispo pinanguluhan sa Santo Papa niya ng mga panahona, kundiin istoryahan nila ang mga problema sa santos nga simbahan. Hilabi na katong mga heresiya or mga pagpanudlo or mga pagtulunan nga supak ug bakak. Kung naay supak or bakak nga pagtulunan nga ming tubo daga sa sulod sa santos sa simbahan, maghimo dayon og ecumenical council or bisan unsa nga klase nga problema sa santos sa simbahan. Dili di ay susama sa ilang giingon nga ang ecumenical council mao ang pag-imbento sa usa ka doktrina, no? Pag-imbento sa santos sa simbahan sa doktrina sa bisan unsa. Kani mga kigsunan, gibasa gyapon or gisulat gyapon sa mismong page sa referensya nga atong gigamit nga ang unang konsilyo di ay sa Nisiya, which is mao'y gihimong referensya sa pasugo nga ilang nga mao'y referensya usab sa INC 1914 nga ang konsilyo sa Nisiya, unang konsilyo sa Nisiya or the first Nicene Ecumenical Council mao ang pagkundina or ang pag-solve sa problema kung diin si Arius matud pa sa kung gisulti ganiya usa ka pare nga nanudlo nga ang Ginoong Hesus tao ra og dili Dios. Gisolve kana og giproklama sa santos nga simbahan nga ang Dios or ang Ginoong Hesus Dios ug tawo, dili tawo lamang, dili Dios lamang, kundi dili Dios ug tawo. Gani mga kaisuunan, dili ikalikayan sama sa kong gingon ganiha nga adunay mga pare kaniadto nga natudlog baka kay biblikal kana siya, pero dili siya ingon nga ang santos nga simbahan
mao ang intiro baka. Nganong kinanglan man nga na ecumenical council, kay lagi ang nanudlo, pare, unya kung madunggan ka to, butang talang nasa mga parokyano, no? Labi na si Arius, inila ka to sa iyang panahon nga usa siya ka theologian. Karon mga kaisunan, kung madunggan to sa mga tawo nga mo na pagpanudlo ni Arius without contradicting gikan sa santo sa simbahan mismo, makato ang mga tao kay pare gud siya. Muna bitaw ng naghimog ecumenical council kun meeting sa mga obispo pinanguluan sa Santo Papa kay nga naman para i-proclaim nga mao ginay official nga pagtulunan, dili pag-imbento sa doktrina. Lahi ang pag-imbento sa doktrina kun kaysa sa pag-proclaim nga mao katoy tinuod nga doktrina. Ang First Ecumenical Council sa Nicaea mao ang pagkundina sa heresiya kun heretiko nga pagpanudlo sa erehes nga si Arius. Busa mga kaigsuonan, kung naamoy mabasa sa bisan unsa nga klase nga basahon nga nag-ingon nga ang konsilyo or ecumenical council sa santo sa simbahan mao ang pag-imbento sa doktrina sa santo sa simbahan, ayaw gayud mugto ana kay bakak kana ug bakakon ang nagsulat niya ng maong basahuna. Mga kaigsuonan, dirita sa doktrina sa SDA nga tinukod lamang ni Ellen Goldwhite ug sa iyang bana nga si James White ug sa Jehovah's Witness nga tinukod lamang ni Charles Taze Russell, nga matud pa sila mga tinuohan nga si San Miguel ug ang Ginoong Hesus usaga, no? Sa langit siya si San Miguel, pagpakatao na himong Jesus Christ, pagbalik sa langit na himong San Miguel ug balik. Kung makakaigsuonan tinuod ba kana? Gani unsay masulti sa Biblia may tungod ana. Mabasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo, kapitulo 1, bersikulo 4 padulong sa 7, ug mao kini ang giingon: Ang anak ay Ginoong higit na dakila kaysa sa mga anghel. Tulad ng pangalan ay binigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. At nang isinugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Mga kaigsuonan, ang amahan mismo ang namulong nga ang anak labaw sa tanan, labaw sa anghel ug simbahon sa mga anghel. Unsaon pagkahimong usa ni Jesus Christ ug ni Archangel Michael, kung si Michael anghel niya musimba sa anak, kinsa man ang anak ang Ginoong Hesus. So contradict na sa pagtulunan sa SDA o sa JW or sa Jehovah's Witnesses. Una mga kaigsuonan, ang Ginoo or ang Diyos Amahan mismo mo'y namulong bahin sa anak nga Diyos. Gani basahon nato ang sulat yapon ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo kapitulo 1 bersikulo 8, kini ang giingon: Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Sa katapusan ug sa para mamubo gayod o para masabtan gayod sa mubo nga pamaagi ug sa sayon nga pamaagi, ang Ginoong Hesus Dios. Ang Ginoong Hesus tao usab. Mga kaigsuonan, adunay tulo ka persona sa ka Dios. Tulo ba ka Dios? Dili. Tulo ka persona? Oo. Usa ka Dios? Oo.
ug isa na ana ang atong Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus, Dios ug nagpakatao. Mga kaisunan, daghang salamat ug ginapunta na sabta nato kining tanan. Sa ngalan na lamang sa Catholic Crusade Ministry, ang Evangelistic Arm ug Apologetics Ministry sa Oasis of Love Charismatic Community. Kinalang sa